susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد Ito ano to, napapanahong pag-usapan itong natin. Masya Allah. Okay, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kapatid. At muli naman pong sumasa atin ang palatuntunang Dawa Central. Hatid sa atin ng Islam in Action Livelihood Foundation. Siyempre, kasama pa rin natin ang dalawang ustad dito mga kaibigan. Siyempre natin ang ustad ng ating halaman, Brother Fali, Abdul Hadi Junobrera. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masya Allah. Natatawa ako sa buhok mo. Kasi ano to? Makabago ito. Kasi year 2000 na. Sa lupong sa Ramadan ito eh. Ay, alam mo. Pakilala natin. Ano. Ipakilala natin yung imam ng ating Masjid Al-Quran. Ito ang first time niya ako inayusan ng aking herba. Pambato ng ano yan. Papatiin natin muna ang ustad ng Quran na sa dito. Ustad Abdul Karim Bulgikot ng Ahlul Quran. Masjid dito sa Sitio Kislatan, Barangay Mascap Rodriguez sa Ustad. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim. At alhamdulillah, muli po magandang hapon po sa ating mga kababayan. Magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ano payapan? Saan natin natin nagpag-ibig. Saan dako man sila? Ano ba yung mga pulis kayo na? Lawag pa! Hindi na lang sa Abdul Karim. Ayan. Okay mga kapatid, at kami andito pa rin sa area ng ating Masjid Ahlul Quran. At dito lamang kami sa labas, no? At dito kami malapit sa hagip ba yung ating glass house dyan? Ayan. Ipatapos tsaka yung ating napagandang saraka. Ayan. Ayaw kung hagip yung bulaklak. Okay, yung napag-usapan natin ba, Brother Pali? Alam mo, dahil sa lapu-lapu, di ba? Oo. Napakarami naman kasi content creator na nagdadawa Nagdadawa Islam ngayon. tungkol sa kanilang religion. Pero bukod tanging napansin ko sa Islam, lahat ng Friday Khutbah. Friday Khutbah. Yung itinuturo ng mga imam, Tauhid. takwa, Salah. fasting, mga ganun. So sabi ko, siguro it's about time na tayo mag-focus naman tayo sa Islam as a Complete of, hindi, Islam as a way of life. way of life. Ano, kasi nakapag-usap. Kaya dito sa hildo ko. Decision na namin na instead na makisama kami doon sa nakakarami ng itinuturo ay tauhid, takwa, Po sa Ramadan. yeah. So kami naman, gusto natin mag-focus naman sa Islam as a way of life. Dahil sa totoo lang, Brad. Tukubito ang pagkukunan ng buhay. Kasi wala siya yung pagiging madasalan mo, tapos mo sa ilang. Pero paano ka mamuhay? Yes. Nakakalungkot, hindi lang sa Pilipinas. Nakakalungkot dahil makikita mo yung pamumuhay ng mga Muslim. Ngayon, na marami sa ating nagagaya kasi mga Kristiyano. Totoo yan. Correct. Magagaya tayo sa lifestyle ng mga Kristiyano. Of course, malaki ang challenge dito sa Pilipinas kasi
mas malaki ang biyaya natin. Oo. Pag hawakan natin yun. Oo. Diba? Bakit? Yung challenges eh. The challenges that we are facing right now is being able to practice our religion, kung saan ang ating, where the environment is a very challenging thing because we are living in a community of majority non-Muslim. Christian country. Yes. So siguro what we have to do now is we have to teach Muslim, our brother Muslim, how to coexist Coexist with the non-Muslim. with the non-Muslim Yes. community. Yeah, without compromising Yes. our faith. Yes, sa kabilaan ng tayo ay Muslim, karamihan ang mga hindi Muslim, kung paano tayo mamuhay at ipakita ang pagiging isang tunay na Muslim. Yes. Oo. Lagi ko nga sinasabi sa'yo, Brother Yusuf. Oo. Na, tayo ay gusto natin ipakita ang kagandahan ng Islam. Mm-mm. Mamuhay tayo ayon sa itinuturo ng Islam. Ng relihiyon. Diba? Kasi ang problema, hindi na nga tayo nakakagawa ng para sa kabutihan ng Islam. Oo. Nakakagawa pa tayo ng mga aksyon na nagbibigay ng masamang imahe sa isang Muslim. Sa madaling sabi, Brother Pale, napakasarap ho damhin mga kapatid, no? Kung lalo na sa mga tayo, mga balik Islam, ha? Kasi kadalasan nangyari sa atin yan, eh. O di kaya naman, yung mga kapatid natin from Mindanao na nag-hijra. Oo. From Mindanao, from Cotabato, Marawi, Hulo, nag-hijra dito sa Bayan ng Lupon. Pagkatapos ngayon, di ba, ang sarap namin siguro na hindi ka man nagpaliwanag kung ano yung Islam. Natuwa ako sa Hirdo ko, ha? Hindi ka man nagpaliwanag, ha? Kung ano yung kagandahan ng Islam, mapapansin ka nila, ba? Oo. Kung mga nakapaligid sa'yo ng mga hindi Muslim, di ba? Oo. Na, hindi sila natatakot. Mapapansin ka niya as a mabuting tao Yes. at isang huwaran. Hindi, masasabi nila, bakit yung kilala ko Muslim, hindi gaya mo? Yeah. Marami ako na yan, ha? Actually, marami mga tao na ganun ang salita. Kapag mayroon sila nakakasalamuha ng mga Muslim na sinisikap sa buhay ang katuruan ng relihiyon. Yun. Oo. Kasi maraming mga tao talaga na galing sa iba't ibang lugar, pagdating dyan, pinakikita ang sapang, yung paningin nila sa mga hindi Muslim sa Mindanao, dinadala nila dito. So may bahagi ko lang ng kunti, no? Nung nakarating ako ng Marawi, may ilan akong nakausap na tol, may ilan akong nakausap ng mga Muslim na taga doon, na napakaliit at napakarumi ng tingin nila sa hindi Muslim. Ang mga tao na ito na ganun ang pananaw, hindi natin sila masisisi kasi nakikita may gumagawa ng iinan. Naiilan. Oo. Alam mo, yan ang problema natin lalo na yung sinabi mo, Yusuf, nag-hijra, pumunta ng Manila. Ang problema kasi, dapat din natin ipaliwanag sa kanila. Dapat, yung pa sinasabi ko, dapat yung mga people from Mindanao, anywhere else, hindi exposed sa urban life, di ba? Dapat meron tayong halfway home na tinatawag. Na kung saan, bibigyan sila ro ng parang Orientation. pag pumunta ka sa Saudi. Di ba? Bibigyan ka ng orientation. Ano bang tawag doon? Pilos. Oo. Dito sa atin, dapat ang mga Islamic center, sila dapat yung second home, halfway home na pupunta ako ng Manila, paano ba ako magmagano? Meron akong kilalang kapatid Brad. Nagpalit siya ng pangalan. Ginawang Kristiyano pangalan. Oo. Para lang makapasok sa trabaho. Hindi lang. Kasi ang sabi ito sa Mindanao, pag kami nakaabusayap doon. Busay, lalo na kasaksikan nung araw. Panahon na yung President Gloria Arroyo yan. Tapos, yun nga, hindi diretso ang kape. Hindi makapag-apply ng trabaho. May iba tayo. Ang sarap ng kape natin. Allahu Akbar. Yan mga baraka. Gaya ng isang araw, bro, matapang ang kape. Matapang ang kape. Matapang. May tinapay. Hindi ito may tinapay. Yung ngayon niya yung ubi ang hindi sumama. Mamaya pa yun. Allahu Akbar. Ang masasabi ko nga dyan, Brad, lagi ko nang sinasuggest na sana, yung mga people from Mindanao, pagpupunta sila rito, kumonsulta sila, mapunta ako ng Quiapo. Pakita ako, Muslim, brother, bagong dating ako. Hindi pa ako marunong mag-Tagalog. Diba? Ano ba dito? Magtatanggal ba ako ng kopya? Kasi ayaw kong makilala nila. Ano ba ako? Ay ba ako ng balbas ko? Kasi baka mahaba yung balbas niya. Pati mga babae ko rin tatanggalan. Tanggal ang hijab. Tama. Sa babae. Kanino ang pagkukulang? Sa mga kapatid na Muslim na nando doon sa pinanggalingan niya. Dapat pupunta ka na Manila. Kapatid kita, Brad, sandali. Alam mo ba ang gagawin mo pag nasa Manila? Go ka muna ng seminar. Yan ka. Brad, masyadong complicated yung seminar. Kahit 2 araw lang. Halika muna rito, kapatid. Briefing ka man lang. Isahin muna tayo sa Tama. pagpunta ka ron, hindi na tinapatay ang mga Muslim sa Maynila. Hindi na tutulong. Hindi na sinisipa ron pag nagsala ka sa kanila. Malaya ka nang nagsuot ng kasuotan. Be what you are. Di ba? What you are. Muslim. Be a Muslim. Di ba?
So dapat mayroong orientation doon at pagdating dito, bigyan mo rin ng orientation naman. Panatag na. Yung mga pagkain dito, brother, kahit sinabi nilang halal, huwag ka magtiwala. Oo. Ganun eh. Manigurado ka. Kasi may Muslim na pag kumain sa restaurant at yung sinabing halal, tapos hindi pala, nagwawala. Totoo yan, brother. Kaibigan ako nito. Ito, nangyari talaga ito. Arabo mismo kasama. Tapos isang kilalang daya. Huwag na natin banggitin yung pangalan. Kumain sila ng pusit. Ay yung misis nung brother natin, Bicolana, ay sanay pala magluto ng pusit na nilahukan ng dugo. Yung baboy, Ang palinamnam yun. Ang masarap. Ang masarap. Ay di kumain na. Ay yung kapatid natin na taga Mindanao, malay ba niya noon? Pati yung bisitang, labo, malay. So pagkain na lang ng kapatid, di, wala ka silang alam. So yung isang brother natin ngayon, kumain. Yung misis niya ang nagpigil. Ay, tigil mo na kayo. Dali, bakit brother? Ang sarap pa ng kain. Eh bakit naman? Ay, wala mo, masarap eh. Sabi, dali lang, itanong ko lang doon sa nag-serve. Tinawag. Mayroon bang halo itong dugo ng baboy? Ma'am, wala eh. Hindi, tawagin mo nga yung tagaluto. Tinawag tagaluto ba? Wala mang alam pala yung nagsiserve. So sabi nung, mabuti na yung tagaluto. Honest talaga. Ay, bakit po ma'am? Nilakukan ba ito ng gato? Oo po, kasi kasi yan sa ano eh. Yun ang- Special na putahe. So, yung isang mga ganyang pangyayari kapatid, Oo. dapat yun oriented yung mga tao dito. Dahil sa totoo, ngayon, sa panahon ngayon, ang laging iniisip ng tao, yung sarili niya. Correct. Ekonomiya Oo. ng bulsa niya. Tama. Diba? Na parang nawala na respeto. Alam mo, nakakopya yung kakain sa'yo, alam mo Muslim yan, hindi sabi mo, sir, hindi ka pwede kumain sa amin. Wala kaming lutong baboy dito, pero yung mga ricado namin, may toyo na may ano. Dapat magkaroon ka man ng interest pero may limitasyon. Yes. Alam mo yung sinasabi ko, balik tayo doon sa respeto. Alam mo, isa yun sa mga nakakalungkot yun, na kung titingnan mo, yung sinasabi nilang senyales, na ang mga tao wala nang respeto sa isa't isa, ang iniisip nila yung sarili nilang Sarili bansa, na lang. sarili nilang sikmura. Naganap ng pang-abi, pang-abuso. Yung kapatid mong Muslim, hinahaya mo. Apihin ng ibang tao. So, yung walang pakialam. Parang puso ngayon yung Naganap na ngayon yan. Laganap na ngayon. walang pakialam. So, makikita natin, this is leading us to something. Actually, ito isa sa mga hindi natin maiiwasan na matipigilan na pangyayari o mangyayari dahil hindi magaganap ang isang nakatakdang maganap pag hindi nangyari dumaan ang lahat ng mga ito. May proseso. May proseso. So palatandaan actually ito ng nalalapit na pagwawakas ng mundo. Yung sabi nga ng isang mga naral doon pag tumating yung panahon na maraming nagsasala, maraming nagsasala, pero walang laman yung ano nila. Walang presensya yung pagsasala nila. Wala na sa pisit o isip at puso. Yung pagdadasal nila parang routine na lang. Parang exercise na lang. Parang routine. Maliligo ka sa umaga, magbibihis ka, parang gano'n na lang ang ginawa sa pagsasala. Na, yun ang isa sa ano. And then yung makikita natin yan, all over the world. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Manila. Yung injustice. Tapos yung nakaraan ng usapan natin na sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sakit ng kalindihan, ay Ramdam ng buong katawan. nararamdaman niyo ba? Actually, kung Sandali, di pa ako ramdam. Pilok. Oo, ramdam ko yan. Nararamdaman mo ba yung sakit nung kapitbahay? Yung kaapihan, halungkutan. No? Nararamdaman natin yan actually. Honestly, nararamdaman natin. Nga lang, sa kakulangan din ng kakayanan, eh, hindi rin natin natutugunan ng solusyon ang mga sitwasyon ng mga nangyayari. Bunga nga ng napakaraming mga kapatiran din natin ang nagiging pabayaan. Oo. Totoo yun. Tuwag tayo sumuko. Oo, pero hindi ito susuko, siyempre. Pero ganito, kung darating si Mama bukas Ayan. at nakita mo siya, ano ang sasabihin niya sa kanya? Ang sasabihin ko kay Imam Mahdi ay talagang manindigan ka sa pamumuno sa akin. Kasi siya ang nakatakdang mamuno sa mga Muslim eh. So pero sa ngayon, Welcome talaga. oo, may mga tao actually ngayon na nagsasabi na lumitaw na rin si Imam Mahdi. Okay? Meron naman nagsasabi na palitaw na. So ano yung mga palatandaan? Ano kayo may mga palatandaan eh? So, Ito yun ang sasabihin mo sa kanya. Oo. Manindigan niya, brother Yusuf,
Ano ang sa tingin mo magandang... Pag nandiyan si Imam Mahdi, dumating. Assalamualaikum ya Imam Mahdi. Hindi ko siya salam. Tama, gusto lapitan. Baka may yakapin ko siya agad. Salam ka mo. Assalamualaikum ya Imam Mahdi. Kasi sa tulad sinabi nga ni Ustad, yung mga sinyalis na kaguluhan, karahasan, kaapihan, ramdam na ng ramdam na natin sa sa bawat oras, bawat sandali, paggising natin, bukas natin sa cellphone, nandiyan na lahat. Nakikita na natin yung mga palatandaan. So dito siguro tulad ng sinabi mo nga Brother Fally, kinakailangan talaga dito mas na tayo, magpursige na tayo, nahahanay tayo doon sa grupong sinasabing magtatagumpay. Doon tayo. Ha? O ano lang bang kailangan doon sa magtatagumpay? Hindi hoy kailangan na ganito yung hirdo nyo. Hindi hoy yan ha. Kayo hoy amin lang hong binigyan ng kasiyahan para naman maiba-iba ang dating natin. At abangan ninyo, ako po ang maghihirdo kay Ustad. Hindi ako papayag na hindi niya ako papayagan. Pinayagan ko na siya. Pinauna ko malang siya. Di ba? Ano yung style? Okay, balik tayo sa ating topic. Baka napunta sa bukita na. Ako sa akin. Ako po ay ordinaryong Muslim. Hindi ako kasama doon sa mga sinasabi ng mga holy art daw ng mga personality, di ba? Kung ano yung natutunan ko, yun lang. Yung sa landas ng pagdadawa, hindi tayo nag-aaral magdawa. Pero sabi ko sa Allah, Ano lang mayroon tayo? ano lang binigay mo, yun lang tutunan ko, di ba? Ngayon, siguro tatanungin ko siya. Bigyan niya, ano ba ang sulit mo para paghanda mo? Marami ka nalin lang. Gumagal ang bag mo, bago. Ano? Personally. Ang sarili mo yun. Sabi ko sa kanya, ano ba ang pwede kong gawin para paghandaan niya? Hinaharap niya. Pagwawakasin mo. Kay Imam Mahdi. Ayun naman. Alam mo pag nandiyan na si Imam Mahdi, yan yung time Brother Fally na pag siya manindigan na, so lahat ng mga tao ay papanig na doon sa pagbabawal ng masama, pagganyayan ng kapusihan. Yun na yun eh. Pero, So, ang sabi, ano raw eh? Yung sinabi ng bago eh. Who you are, important, ganun na daw yun. siyempre, yung mga nahumaling Kasi doon maraming alam mo naman, sa presidential election na nga lang, ang daming balingding eh. Sa una, ayaw nila. Ano na mangyayari kayo, Mama Kilibra? Pagdating niya, maraming hindi maniniwala. Maraming sa ito, seke ito. Mayroon talagang gano'n. Yung mga taong manindigan na doon. Hindi tanggap. Ngayon, pagdating niya, hindi ka na pwedeng bumaling-bing ba? So siguro, this Ernest, Ayun pa lang eh. wala pa siya. Tayo yung naniniwalang wala pa talaga. Siguro, ano talaga, ating liniin. Lalo ng Tagalog yun. Ating talaga, sarili natin, handa na nga ba tayo? Kasi pagdating ni Mama, alam mo na kasunod. So tayo bilang mga Muslim, di ba? Tanungin natin ang sarili natin. Handa na ba tayo humarap sa kanya? Sapat na ba ang ating naipon? Handa ka na ba? Ay sa Tanong mo natin, gusto niya yung tinutukoy niya. Handa ka na ba? saan ako maging handa? Ayan, sino ba yung... Pagdating ni Imam Mahdi, yun, magugunaw na ang mundo. Di ba? Ngayon, magkakaroon na ng paghusga. Ano ba yun? Ako sa Imam Mahdi, ano ba yun? Isang malaking tanda. Darating pa si Marami pang ano na. Yan yung sign of times eh. Tulad niya, di ba? Doon tayo sa dulo ngayon. Handa ka na ba? handa na. Maraming bilang sa'yo, Brad. Handang-handa na. Bro, may internet. Yes. Makikita mo lahat yung ginawa mo. Actually, maging handa ka man o hindi, haharap at kaharap ka doon. Kaya dapat maging handa. Saan dapat mong gawin yan? So, ang gagawin lamang ng isang tao, ako, Sa'yo. Kami damay dyan. Hindi dadama. Okay, Wala tayong dadamay. kahit na magkasama tayo dito, magkatabi tayo dito, huwag mo kaming idamay kasi mag-iisa din naman tayong harap sa kanya. Correct. Si So, ang Mrs. gagawin- Hindi ko nga may sama dyan eh. Oo. Ang gagawin ko ngayon, Sa'yo mismo. pararamihin ko ang alam kong mabuti na ikalulugod ng Panginoon ko. Unang-una, hindi ako susuko anuman ang
sitwasyon sa pagpapakilala sa Panginoon ko sa mga taong hindi pa siya kilala. Unang-una yun. Hindi mo susukuan. Hindi ko susukuan. Hindi pa nasisilang ang taong susukuan Hanggat mo. may hinihinga ako. Okay? Allah. Ang taong gusto kong mahalin at gusto kong makasama, pwede ko pasukuan kung ayaw talaga sa akin. Pangit siya sa akin. Gusto ko siya. Mayroon sa napupusuan. Ayaw niya sa'yo. Pwede ko sa sukuan. Pero ito pagpapakilala sa pangalan ng aking Panginoon. Kahit siguro kapalit buhay ko, hindi ko ito So wala pang sinilang na handa kang sumuko. na para pasukuin ako. Dahil ito ay obligasyon natin. Pangalawa, ay kinakailangan nating tanggapin anuman yung itatakda sa atin ng Panginoon dahil ito magsubok lang. So maganda yung kanya sinabi. Alam mo sa Ganon ang kanyang ano yung tanong mo? Maganda yung tanong mo eh. Ano? Hindi, kung Ano? dumating, nahaharap ka, Handa ka na ba? handa ka naman. Kasi ba, maraming ebidensya na laban sa atin. Oo. Napakarami talaga. Napakarami. Libro. Oh. Alam mo, sa aking kapatid, Oo. siguro isa lang na yung panindigan mo. Oo. Yung panindigan natin yung Islami natin. Ilan lang tayo. Di ba? So sabi mo nga, yung pagtuturo ng mabuti, pagbabawal ng masama, ay sila yung Okay, yan sabi. Kuntum kaira umatin upriyat linnas. Brad, kapag ikaw ay tama, kahit nag-isa ka lang, tumayo ka. Allah. No matter what. Ako yan ang paninindigan ko eh. Ha? Kahit na anong sabihin nila, ha? Pero naniniwala akong tama ito. May basihan naman. Ha? Dami nating basihan dyan. Yung mga libro, Quran, Hadith. Na, kung ito ang tama, manindigan ka. Kung ano man ang kainatnan, yan lang ba? Sa bagay, Badar Pali, may isingit lang natin. Matagal na rin kinag-usapan ito, no? Usaping panindigan, medyo dyan matigas ang ulo natin. Sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano. Basta tama. Dyan nga sa katawagan lang eh. Ang dami nang bumatiko sa atin eh. Pati yung kaalaman natin sa Islam, kinifusyon na eh. Pero matigas talaga ang ulo natin, nanindigan tayo eh. Nawala na tayong ibang katawagan panghawakan, kundi kung anong ibinigay ni Allah. Tinan mo ngayon, nagulat ang ating mga kapatid na yung ating palang sinisigaw na hindi na natin dagdagan ang anumang katawagang kaloob ni Allah, panatilin, katawagang Muslim. So ngayon, usad, na-realize na ng iba na, yung palang sinisigaw ng Islam in action yun pala makatotohanan at may basihan. May basihan. Isa yan sa tanda, tulad sabi mo, Ustad, kapag may basihan sa Quran, sa Hadith, malinaw yan. Aba, kung pa misis mo pang kukontra dyan, huwag kang, dito to. Ay pa, bakit? Pagharap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin sila kasama. Mag-iisa tayong harap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kasi siguro igalis natin, sa totoo lang, marami din namang followers tayo na nandito rin sa ganitong gawa. Diba? Ang masasabi ko lamang is, huwag natin husyahan yung mga taong kagaya po. Ustad din ako, Brad. Ustad ako. I'm professional. Yes. Ano ako professional driver's license? Totoo yung Badar Pali. Kasi kung tanungin ko si Ustad Abdul Karim, itong pangalan ng halaman na yan, paano bubuhayan, hindi man yung masagot yan. Hindi to kay Ustad Pali Abdul Hadi mo ito. So, dapat, masolusyonan yan. iwasan natin, Brad. Iwasan natin yung, maalala mo nung nagkutba kanina sa Turkish? Pero may buwapong mama rin, tanong, saan ba nag-aral yan? Nabutan pa ako ng calling card. Saan nag-aral? Kasi akala niya kung saan tayo nagtapos. Napagkamalan sa Amerika. Napagkamalan. Kasalanan naman ni Badar Pali. Kasi paalis na sana yung mga brother. Kasi cancel pala yung Eid celebration doon. Kasi ang na-approvean, bukas pa. Siyempre, Eid na ngayon. So, yun lahat nagpuntahan doon. So, nagsabihan na, brother, saan kaya mayroon ditong nag-Eid? So, wala sana, alis na. Biglang tumayo si brother, sinigawan niya mga balik mo na kayo mga brother. Di balikan. Brother, kung maghanap pa tayo ng masjid, baka hindi natin abot. So, siguro, marami naman tayo. Idaos na natin ngayon. Nagkasundo na. Sige, daw sa tingin. Ang problema ngayon magkutba, bro. Sinong pwede magkutba? Sabi sa brother, sa wika ko, pwede, pero Tagalog, mahirapan ako brother. Siya na nagsabi, pwede. Iba tayo usap na lang ang ating patayin. Sa una, makikita mo yung mga mata ng mga tao. Sino ba to?
Parang Sabihin, may question. kasi balik Islam lang yan. Oo. Saan ba nag-aaral yan? Parang gano'n eh. So, huwag tayong maging judgmental, no? Na sa totoo lang, marami akong nakilala ng mga tao na pinag-aralan. Sayang. Kasi masyado nilang ginajudge, no? Hindi nakapag-aral. Yes, yan ang alisanan. Nakalimutan nila, Brad. Oo. No, before the lifetime of Prophet Muhammad, ang daming matatalino tao sa Saudi Arabia. Sa marami. Sinilang siya ng din, matatalino, mayayaman. Mga magaling. Bakit sa kanya pinadala niya sa akin? Yan ang magandang ano sa. Yun ang Bakit nga ba? magandang- Bakit sa kanya? Sa kabila ng marami na nung matatalino, magaling magsulat, napakapag-aral, bakit nga ba Ano ang wisdom? sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagkatiwala yung obligasyon? Oo, bibigyan ba natin ngayon yan ng sunod-sunod? Hindi. Oo. Abangan nila yun. Abangan nila yun. Yan ba? Mashallah. Pwede mo bang sabihin? Baduk na yan, ano yung baduk? Super pastol, di ba? Yung mga tao sa deserto. Dire Mga bigmin. Kasi pwede namang ibigay doon sa anak ng pinakamataas na leader. Marami mga Kaya, Oo. so, yung ano sa akin yan, kasi yan sa, ano bro, sa, yung pagkakasira ng ating, ng ating komunidad sa the world, di ba? Yung global community. Pagkasira na, naging judgmental tayo sa lahat. Because you are an Arab, you are judging me, maliit yung mata ko. Diba? Parang gano'n na merong, you are superior than I am, kasi ang gwapo mo. Diba? Ako, hindi masyadong gwapo. Diba? Parang gano'n eh. So, siguro isa ito sa ating unawain. Huwag tayong gano'n, kasi hindi itinuro ng Prophet Muhammad yan. Hindi tinuturo ng Allah. Quran yan. At saka dito natin makita na ang Rasulullah sallallahu pinili. So, itong dahilan, kailang abangan nyo sa sumunod. Diba? Bakit ang daming matatalino tao sa Saudi Arabia? Bakit yung walang pinag-aralan ang pinili ng Allah? Ibigay yung mensahe. So, Imagine, considering Brad, Oo. yung mensahe ibinigay ng Allah sa Rasulullah, hindi lang para sa mga Muslim ng Makkah, Brad. Para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa mga Muslim. siya pinili para sa buong sangkatauhan. Diba? Oo. Huwag ninyo. Oo. Magandang topic ito. Oo. At abangan ng ating mga kapatid yan at mga kababayan. Balikan natin yung khutbah ni Brother Yusuf. Bumalik ka na bago tayo magtapos na. Ano natin, sa mga kapatid na nagtatanong hanggang ngayon, paano sumali? Ayun. O nga ho, sa mga kapatiran ho natin, marami na hong handang sumali at mayroon pang nagsabi, Brother Fale, pwede ba na kami ay mag-submit ng aming khutbah na hindi naman pasok doon sa binanggit nating mga topic at hindi namin isali sa yung pagpipilian? Hindi, Welcome. welcome. Yeah. Kung ayaw nyo isali kayo sa lagyan nyo na for competition. Yes. Masasama kayo doon sa libro. Pero welcome naman sa atin pag walang nakalagay na not for competition. Every entry is for competition. Yes. Lahat. Ako maglalagay ako ng khutbah. Kasi nagtanong yung isang tagapagsubaybay din natin, Brad, mayroon akong gustong ibigay ng khutbah, kaya lang wala doon. Wala doon. Sabi ko, Brad, pwede yun. Ilan bang pwede? Sabi ko, ilan ang gusto mo? Kasi ito'y gagawin nating libro. Allahu Akbar. Kung gusto mong gumawa ng 3 khutbah, 3 entry form. Alam mo- Kasi may number yun eh. Alam mo, Brother Pali, isa sa hinagalak nila doon, pati pala mga sister natin, Pwede. pati mga sister natin ay may pribilehiyong magka-reward. Biruin mo yan, ha? Kasi ito, ano to brother eh. Writing, khutbah writing competition. Pag napili yung, ikaw sister, magaling ka talaga magsulat eh. Di ba? Alam mo, napili yun sa preliminary screening. Napili yung sinulat mo. Napili. Diba? Okay? Nanalo ka ngayon. Nanalo. Yan. Di ba nanalo ka? Hindi naman pwede magkutba yung babae. Ha? Pwede mo si Brother Yusuf, brother, pwede bang basahin mo tong khutbah ko? So ibig sabihin, ako ngayon ang magpipresent doon sa Yes. Ikaw ang representative niya. Ang sarap mo. Pwede yun. Tapos yung nanalo pa ay ustada. Tapos siya ay malaya pa. Malaya din. Gandahan ko talaga pag-deliver ka. Sa pag-alhamdulillah pa lang eh. Tama. At saka tama din ng chance yung mga kababaihan natin. Kasi sabi nga, hindi natin sila pwedeng underestimated. Tama. Mas maraming kababaihan natin ngayon na mas Magaling. grabe ang kanilang mga ideya. Hindi lang bro. Mas marami ang babae ngayon kaysa lalaki. So who can
keep a better khutbah for women Yes. than the women. Mayroon nga ibang mga babae, sabi nga kung ang Islam ay katulad lang sa Kristiyano na pwede kami maging pastora, ay hindi na kami magpapaawa, tuloy na namin to. Nagusika lang ating mga direktora. Sabi niya, ilang sandali na. Kaya ang tao. Oo. Aking panghimagas. Madabali pala. Madabali. Okay. Mga kapatid, abangan po natin yung susunod na topic natin. Inshallah. Okay. Ano wisdom? Anong wisdom? Ako po'y magpapaalam na. Yes. Ako po'y magpapasalamat doon sa mga muling sumubaybay sa ating programa sa araw na ito. At asahan po ninyo, lagi namin pagbubutihin itong gawain na to sa kapakinabangan ng lahat ng Muslim at gayon na rin sa mga hindi pa Muslim. Yes. Magandang araw po sa inyo lahat. Yes. Ustad, ito ka rin. So alhamdulillah, dagdag paalala lang po sa mga naibahagi po namin ngayong araw. Okay, unang-una po doon sa ating paksang pagdating ng Mahdi, ito po'y paghahanda po natin. Ano po, lahat to actually ng tao para sa lahat ng tao ito. Na kinakailangan nating paghahandaan ang nalalapit na araw ng paghukom. Okay. Maging mabuting tao, hanapin ang tamang pananampalataya, manindigan sa tama, anuman ang mangyari. Yan. Inshallah ay makapakinabang ang bawat isa sa atin. Maraming salamat Opo. po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya nga po. Amen. Amen. Well, mga kapatid, maraming salamat. Lalo na sa aming mga sister dito na walang kapaguran umalalay. Lalo na nabigay ng kape. Umakyat mo si baba, paakyat dito. Mabuhay, kapatid. At napakasarap po ang kape. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kami ho'y nagpapasalamat sa iyong lahat. At siyempre, ang Dawa Sentral ay atin sa atin ng Islam in Action. Proud to be a Muslim. Yes. Kaya kong sisiwin ang lalim ng dagat, lumipad sa ulap, sumisid sa dagat, maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Kaya kong umawit, sabayan ang hangin sa pag-ihip. Kaya kong akyatin bundok na mahirap marating. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat, maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Kaya kong marating, kaya kong maglakbay, kaya kong lumipad, kaya kong sumisid, kaya kong umawi, kaya kong akyatin